Aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Hipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes muli, April 16, 2026. Sana po ay lahat po tayo ay nagagalak sa aming pagbabalik. Kami po ay nagagalak na makakasama namin po kayo sa ating Global Conquest Prayer Ministry Episode 22. Thanks for sharing your precious 1 hour with us today. The Global Conquest Prayer Ministry or GCPM is an online prayer ministry serving people who are battling with sickness or illnesses and in need of healing and prayer intercession. This is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their belief and religion. Naglaan po kami ng isang oras para manalangin at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang layunin namin ay mailayo ang puso sa mga abala at ituon ang pansin sa presensya ng Diyos. Kami po ay may layunin na tulungan ang ibang tao na lumago sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesucristo at ang Diyos Espiritu Santo. So we gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their petitions to the Lord during the live broadcast held every Thursdays 3 p.m. to 4 p.m. This intentional ministry is sponsored and produced by our two companies, Intermarine Express Lines, Incorporated in EAM Customs Brokerage. Ito ay nabuo para ipanalangin natin ang mga kamag-anak at mga kakilala natin na may sakit, yung mga nasa ospital, yung mga nagpapagaling na, at yung iba naman ay patuloy pa rin pong nagdurusa sa sakit, hapis at mga problema sa buhay. Sa likod ng mga pagsubok at problema, umaasa tayo ng Diyos ay kailanman hindi tayo pinabayaan at iniwan. At tuwing paggising natin sa umaga, alam natin ng Diyos ay siyang araw-araw na gabay at pag-asa. Sabi nga po sa Panaghoy, chapter 3 verses 22 to 23, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. At isa pang assurance from Jeremiah, chapter 33, verses 2 and 3, ganito ang sabi sa kanya, Ako ang lumalang, Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita, at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan.
Kapag si Lord ang priority ng puso mo, hindi lang yung hiningi mo ang ibibigay niya, He gives more than what you ask for, such as wisdom, favor, healing, honor, and blessings you have never expected. Again, this is streamlined every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. via our FB page, Global Conquest Prayer Ministry. And then this presentation is downloaded on YouTube immediately after the live broadcast. We also have an active community group, GC, via Messenger. So please share this community to your friends and loved ones. Sa mga iba't ibang pagsubok sa sanlibutan ngayon, malaking tulong po na kasali tayo ng isang grupo na magpapalakas sa ating pangailangang spiritual. Sa pagbibigay natin ng oras, panalangin at malasakit sa pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kakilala ay kahit papano maibsan ang kanilang pangamba, takot at mga problema na nagdudulot ng pagkabalisa at kalungkutan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa buhay ng ating tagapagsalita, si Reverend Dionisio L. Padel, at aming technical assistant, si Miss Ruth Baron, taking charge of our technical needs for broadcasting live at ang inyong lingkod. Yung Huwebes po ng hapon ay inilalaan namin sa aming mga taga-subaybay na mabahaginan ng salita ng Diyos at yun ay napaka-importante sa amin dahil naniniwala po kami na ang Diyos ang aming gabay at patnubay. At itong presentasyon na ito ay pinakamataas sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa kabutihan ng Diyos sa aming pamilya at ang aming kabuhayan. 33 taon na po at patuloy pa rin kaming pinagpapala. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang mahalaga sa hapon ito. Salamat sa opportunity to share your word via live broadcast. Salamat din sa aming mga tagapakinig. Dinadalangin ko po ang inyong mapaghimalang haplos sa mga katawan ng aming ipapanalangin may sakit at dumaloy nawa ang inyong nakapagpapagaling na kapangyarihan sa bawat bahagi ng aming mga katawan, isip at espiritu. Lahat po kami na sumusubaybay sa Global Conquest Prayer Ministry. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Bakit kaya? Bakit pa ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nakakaganyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ikaw ay kaagad sumusuko, konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sana akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo
ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay, na himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may tupad. Nakahanda ang Diyos umalalay sa iyo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Magandang hapon muli sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng pagkakataon na nagawa tayo ng ganitong panalangin at pagbabahagi ng salita ng Panginoon kahit sa ganitong platform. Ngayong hapon ho ay pag-uusapan ho natin, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Yun ang promise ni Lord. Ano? Don't be afraid, I am with you. I am with you. Sa Isaiah chapter 41 verse 10 ay ganito ang sinasabi. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, ang sabi, ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sabi, do not be afraid, I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect and save you. So, ito po ang sinasabi na wag tayong matakot at dahil po ang Diyos ay isa sa atin. Alam niyo po, sa buhay ng tao, ang takot ay isa sa pinakakaraniwang pakiramdam, yung takot. Tulad nung natatakot sa yung future, natatakot ka dahil meron kang problema, at natatakot ka dahil meron ka ding sakit. At dahil dyan, nawawalan ka na ng katiyakan. Ngunit sa kabila ng takot, may isang pangako ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan at katatagan. Yun nga, yung sabi ng Isaiah 41 verse 10. Nagsasalita ang Diyos sa kanyang bayan na nalulumbay. Ang bansang Israel ay nalulumbay at natatakot. Ngunit ito ang paalala sa kanila na sila ay hindi nag-iisa at gayon din tayo. Pinapaalala na tayo. Ano sabi ng text? Ako'y sa inyo, huwag kang matatakot. Ako ang inyong Diyos, di ka dapat mangamba. Kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Alam nyo, sinasabi ho ng text na ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat matakot. Ang mga anak ng Diyos, yung mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi dapat natatakot. Bakit ba
hindi dapat matakot. Bakit nga ba hindi dapat matakot? Number one, hindi tayo dapat matakot dahil merong utos ang Diyos. Meron siyang command, meron siyang utos. Ang utos niya, huwag kang matakot. Yun ang sinasabi sa atin, ano? Sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Diyan sa verse 10, do not be afraid. Yun ang sabi. May utos so ang Diyos eh. Ang utos ng Diyos, ang utos niya hindi yung matakot ka, hindi. Ang utos niya, huwag kang matakot. Yun ang sabi. Miski may problema ka, miski meron ka pinapagdaanan, ang command, ang utos ng Diyos, huwag kang matakot. Ha? Do not be afraid. Do not be afraid. Alam niyo po, fear has two meaning. Ang takot daw ay may dalawang kahulugan ito. Number one, forget everything and run. Ang kahulugan daw ng takot ay kalimutan mo ang lahat tapos tumakbo ka. Yung ikalawa naman, face everything and rise. Na po? Ang ikalawa ay harapin mo ang lahat at bumangon ka. At nasa sa iyo kung anong gagawin mo. Pwede mong kalimutan at tumakbo ka, pero pwede mo ring harapin ang lahat at tumayo ka, harapin mo. Si Clement Stone, sabi niya, thinking will not overcome fear, but action will. Sabi, hindi nalalampasan ng pag-iisip ang takot. Kapag gagamitin mo lang yung isip mo, hindi mo malalampasan, hindi mo pagkatagumpayan yung takot mo. Ngunit malalampasan ito ng pagkilos. Malalampasan ito ng pagkilos. Halimbawa, ngayon, kakaisip mo dahil tumataas ang gasolina, kakaisip mo ng kaisip, ay lalo kang natatakot. Dahil iniisip mo eh. Pero kung gagawa ka ng paraan, malalampasan mo yan. Malalampasan mo, ano? Hindi malalampasan ng pag-iisip o kaiisip mo, isip doon. Ang takot, hindi mo malalampasan niya ang palagi mong iniisip. Ngunit, malalampasan mo ito kung kikilos ka. Kung kikilos ka. So, ang Diyos ay direktang nagbibigay ng utos laban sa takot. Yun ang sinasabi, ano? Na huwag kang matakot. Nagbibigay siya ng direktang utos sa sinuman na labanan ang takot. Huwag matakot. Ang takot ay normal, natural. Ngunit hindi ito dapat ang manaig sa mga anak ng Diyos. Ang takot ay natural, normal yan. Ngunit hindi ito ang dapat na tatalo at lulupig sa mga mananampalataya. Sa mga anak ng Diyos, sa mga taong sumusunod sa Diyos, hindi dapat yan ang dumadaig sa iyong pananampalataya. Ang takot ay nawawala kapag ang tiwala sa Diyos ay nangingibabaw. Yung takot na yan, pawawala yan, magugulat ka, ma-eliminate yan, mag-i-evaporate yan, madidelete yan kung gagamitin mo yung pagtitiwala mo sa Diyos. Magugulat ka, wala na pala yung aking kinakatakutan. Kasi iyan ay utos ng Diyos, huwag kang matakot. Ang pananampalataya ay pumapalit sa takot. Pag ikaw ay patuloy na nagtiwala, meron kang problema, kunwari may problema ka, may karamdaman ka, hindi mo alam yung future, yung bukas, natatakot ka. Pero pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, yung takot mong yan, mapapalitan yan ng pananampalataya. Magugulat ka, mawawala yung takot mo. Mawawala ang takot mo. Kaya nga, hindi dapat tayo matakot dahil ito ay utos ng Diyos. Hindi ang utos ng Diyos ay hindi tayo dapat matakot. Hindi ang utos niya ay hindi yung matakot ka, hindi 'yon ang utos. Kaya sinasabi sa atin na hindi dapat tayo matakot dahil ito ay utos ng Diyos. Utos niya ito. Utos niya ito. So, tayo na mga masugid na sumusunod sa Panginoon, hindi tayo dapat natatakot. Ikalawa,
bakit hindi dapat tayo matakot? Ikalawa, dahil nariyan ang presensya ng Diyos. Nandyan yung presence ng Panginoon. Sabi dyan sa verse 10 na yan, ako'y isa sa inyo. Ako'y isa sa inyo. I am with you. I am with you. Yun ang sinasabi. Si Either Wilson Tozer, sabi niya, nothing in or of this world measures up to the simple pleasure of experiencing the presence of God. Ang sabi niya, walang anumang bagay sa mundong ito na may ihahambing sa kasiyahang mararanasan mula sa presensya ng Diyos. Yung presensya ng Diyos, hindi mo maiko-compare ang mararanasan mo. Hindi mo maihahambing, mayalin tulad ang karanasan doon sa presensya ng ating Panginoon. Iba ang sabi ni Either Wilson Tozer na ang karanasan doon sa presensya ng Panginoon ay hindi natin maiko-compare. Ang sabi ng Psalms 16 verse 11, sabi, "You make known to me the path of life." Sabi niya, no? Itinuro mo sa akin ang daan patungo sa buhay. Yun yung presence ng Lord. Naglilid sa atin patungo sa buhay. In your presence, there is fullness of joy. Sa presensya daw ng Panginoon, hindi lang tayo nililid patungo sa buhay, meron tayong fullness of joy. At your right hand are pleasures forever. Ano? At your right hand are pleasures forevermore. Ano? Itinuturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Ano? Kapag kayong presence ng Panginoon napakahalaga, pag lagi natin yung sinusunod, pag naranasan niya natin, yung buhay natin ay ahantong sa isang napakabuting hantungan. Sa piling mo'y nadarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Kaya po, ang sinasabi sa atin dito ay huwag tayong matakot dahil andyan yung presensya ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay palagi nating maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Palagi nating maranasan ang presensya. Ito yung sinasabi ng Diyos sa Israel, sa kanyang bayan. Hindi lamang pangako, kundi presensya ng Diyos mismo. Yung presence, Iba ang presensya ng Panginoon pag naroon. Ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay kasama sa bawat sitwasyon. Yun ang ibig sabihin dyan na yung presence, ang Diyos ay hindi malayo. Kaya kung merong tayong kinakaharap na suliranin, hindi natin alam yung ating future, o sige, nagkakagulo na ang Israel at ang Iran, kasama pa ang US, huwag tayong matakot sapagkat yung presence ng Panginoon, ang meaning, ang Diyos ay nariyan lang sa atin, kasama natin sa bawat sitwasyon. Kahit nasa gitna ng problema, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Yun po ang pinapaalala sa atin. Kaya nga, ang presensya ng Diyos ang ating kapanatagan. Yung presence ng Panginoon, yung sinasabi ng ating text na yung presence ng Panginoon, yan ang magbibigay sa atin ng kapanatagan. Kaya nga, hindi tayo dapat matakot kasi nariyan at kasama natin ang presensya ng Diyos. Again, ang mga Kristiyano hindi dapat matakot. Ang isang sumusunod, ang isang nananampalataya sa Diyos, yung lumalapit sa Diyos, hindi dapat siya natatakot kasi nandoon ang presensya, meaning kasama, sinasamahan tayo ng ating Diyos. Sinasamahan tayo ng ating Diyos. Bakit hindi dapat tayo matakot? Number 3, hindi tayo dapat matakot dahil nariyan ang pagtulong ng Diyos. Andyan yung tulong ng Diyos. Ang sabi, dyan sa verse 10, Isaiah 41 verse 10, ako ang inyong Diyos.
Ano? I am your God. I am your God. Ang Diyos ay personal. I am your God. Siya ang iyong Diyos. Siya ay hindi lamang tagapaglikha, hindi lamang siyang lumikha. Siya din ay tagapag-alaga sa atin. Siya din ay nangangalaga sa atin. Siya ang may kapangyarihan tumulong sa atin. Siya, ang ating Panginoon, ang may kapangyarihang tumulong sa atin. Alam nyo, ako po ay marami na rin akong naranasan na talagang ang tulong ng Diyos ay nariyan. Nariyan, ano? Kaya nga ang Diyos ay may kakayahang tumugon sa ating pangangailangan. Kaya nga kung meron tayong sitwasyon na hindi maganda, meron tayong karamdaman, di natin alam yung future, yung bukas, ang Diyos ay may kakayahang tumugon sa ating mga pangangailangan. Dahil ang Diyos, siya ay nariyan upang tumulong sa atin. Ang Diyos ay nariyan upang siya'y tumulong sa atin. Kaya nga, bakit pa tayo matatakot? Hindi tayo dapat patakot. Walang dahilan. Yes, normal na natatakot tayo. Pero hindi dapat ito magpapatuloy dahil nariyan ang Diyos na handang tumulong sa atin. So, ang mga mananampalataya, ang mga sumusunod, masugid na sumusunod sa ating Panginoon, hindi dapat natatakot. Bakit hindi dapat natatakot? Ika-4, dahil palalakasin tayo ng Diyos. Ano? Palalakasin, tayo ng Diyos. Ang sabi, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Kaya nga, hindi tayo dapat matakot dahil andyan ang Diyos na magbibigay ng kalakasan. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Kaya nga po, pinapalala ng tayo na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa may hina. Ikaw ba ngayon ay hinang-hina? Yung ba experience mo? Dahil punong-puno ka ng problema, ang Diyos ay magbibigay ng kalakasan. Hindi niya tayo iniiwan sa ating sariling kakayahan. No? Alam ng Diyos yung ating limit, ang ating kakayahan. That's why nandyan siya upang palakasin tayo, tulungan, at hindi niya tayo iiwanan. Siya ang ating katuwang sa laban ng buhay. Yun ang ibig sabihin, ibig ng Diyos na malaman natin, na kasama natin. Sabi nga ng awit, na inaawit, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot. Di ba? May awit na ganyan, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. So, ang lakas ng Diyos ay sapat sa ating kahinaan. Yes, mahina tayo, pero ang lakas ng Diyos sasapat upang mapagtagumpayan natin ang takot. Yung lakas na binibigay ng Panginoon, iyan ay na tansya, na estimate na kalkula na ng Diyos na sapat ang kalakasan na ibibigay niya sa atin. Kaya hindi dapat tayo matakot dahil ang support at pagpapalakas ng Diyos ay sa atin. Mga kapatid, ang Isaiah chapter 41 verse 10 ay isang paalaala sa atin sa gitna ng takot, sa gitna na pinanghihinaan tayo, sa gitna na tayo ay nangangamba. Tandaan natin, ang Diyos natin ay nariyan. Ang Diyos natin ay nariyan. Huwag kang matakot. Nariyan ang Diyos. Siya ang inyong lakas, ang ating lakas. Siya ang iyong tagapagtanggol. Kaya sa bawat pagsubok, manatili lang tayong matatag sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Kaya po, tatandaan po natin, ang Diyos ay nariyan. Ibig niya tayong papagtagumpayan. Kaya nga, kung merong tayong
mga suliranin agam-agam nariyan ng ating Panginoon. Handa siyang tumulong. So, mamaya po magpe-pray po tayo at kung maari po ay paki-like niyo po itong ating ginagawa, no? Pagkatapos ay mag-comment po kayo nang sa ganun mabasa po namin. Hindi man namin ma-include yung mga comment nyo, request nyo baka sa susunod, ano? So, i-share nyo din po ito sa inyong mga friends upang sa ganun ay sa mga susunod na pagtatalakay natin ay makasama po natin sila. So, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Ano? Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa amin. Sa mga oras na ito, kami ay natatakot at nanghihina. Marahil may mga kasama kami na natatakot at nanghihina. Tulungan mo po kami at laging palalahanan na ikaw ang aming kasama, nagbibigay ng lakas sa amin. Palakasin niyo po kami sa aming mga kahinaan at tulungan mo kaming magtiwala palagi sa inyong kapangyarihan. Hawakan mo kami ng iyong makapangyarihang kamay at huwag mo kaming pababayaan. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Why don't you turn into wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Brings through the darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other.
Redeemer, awesome in power, our God, our God. Okay. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating ginagawang ito, no? So, tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Alam niyo po ay ang Diyos ay kumikilos, gumagawa. Gaya ng ating pinag-usapan kanina na hindi tayo dapat matakot, ano? Kahit na ang balita ay tumataas ang mga bilihin, pero tuloy lang tayo. Sapagkat ang Diyos, pagkasama natin ng Panginoon, siya ang tutulong sa atin. Ang pananampalataya ang siyang pwedeng tumalo sa ating takot. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, ngayong hapon, natatakot din kami sapagkat natural ang takot, pero gusto ho naming ma-practice, masanay kami na magtiwala po sa inyo sapagkat kayo po ay makapangyarihan. Ang utos niyo po sa amin ay hindi kami matakot, Panginoon, at susunod po kami sa inyo. At nararanasan po namin ito na sa tuwing nagtitiwala kami, Panginoon, gumagawa kayo sa aming buhay at yung mga kinakarap naming suliranin, Panginoon, ay lalampasan po namin na pagtatagumpayan po namin. Kagaya po ng aming ang aming papanalangin ngayon, naniniwala kami na gagawa kayo ng himala sa buhay ng mga itataas po namin sa inyo. Babanggitin namin mga pangalan at karamdaman. Tinataas namin si Mariel Amian, Panginoon. Tulungan mo po na ipagkaloob mo sa kanya ang complete healing from stroke at tuluyang gumaling ang kanyang mga paa at pagkakabagsak, manumbalik nawa ang kanyang sigla sa kanyang pagkain, ang kapatid na Mariel, O God. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ina-apply po namin ang iyong pangalan, Jesus, at yung banal na dugo, Panginoon, ninyo. Lord, tinatas namin ang aming kapatid na Carol Cabe, Panginoon. Lord, tulungan mo po siya. Siya ho ay nakakaranas ngayon ng breast cancer, Panginoon. Pero gaya po ng sinasabi nyo, yung presence po ninyo, Panginoon, ang tulong po ninyo ay sapat. Kung kailan kami mahina, pinupunuan mo ang aming kalakasan. Paggalingin mo ang aming kapatid na Carol, Panginoon, sa kanyang karamdaman, sa kanyang breast cancer. Ganun din si Deaconess Sheila Binuya, Panginoon. Paggalingin mo po siya sa kanyang karamdaman, same breast cancer. Tulungan niyo po ang aming kapatid na ito, O Diyos. Pagagalingin mo po. Lord, salamat po sa inyo. Ganun din si Jomar Santiago. Kalakasan ang ipagkalubo sa kanya sa kanyang lymphoma, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa pamagitan ho ng iyong banal na dugo, Lord, na pagagalingin mo, tutunayan mo ang bukol na na-discover kay Jomar, Panginoon, upang sa ganun makapanumbalik siya sa kanyang ginagawa at sa kanyang pagkatrabaho. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, tinatas namin si Dennis Galicia, Panginoon. Lord, ipagkaloob mo ang complete healing para sa kanyang heart sickness, Panginoon. Pagkakalaban mo siya ng araw-araw na kalakasan, Panginoon, upang magawa niya ang dapat niyang gawin, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin ka. Ang aming kapatid na si Naida Baron, ipagkaloob mo rin sa kanya ang complete healing from her heart valve disease, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Patuloy naming itinataas siya sa inyo, Panginoon. At nagtitiwala kami, Panginoon, sa inyong tulong. Ang iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan ay nagsasabi na nandyan po kayo, tutulong, palalakasin, sasamahan niyo po kami, Panginoon. Ito po ang gawin niyo, O Diyos, sa aming kapatid na si Naida Baron, Panginoon. Salamat
Si Jenny May, tinatas din namin siya sa inyo. Meron siyang ubo. Lord, kinakansela namin ang espiritu ng ubo sa kanya at paggalingin mo po siya, Panginoon. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus, restore niyo po yung strength ni Jenny May upang makagawa siya, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin ka sa hapong ito. Ganon din tinatas namin si Ma'am Jesusa Bautista, Panginoon. Gabayan niyo po siya, paggalingin niyo po siya sa kanyang fractured, Panginoon. Lord, tulungan mo po. Nagka-problema ang arm ni Ma'am Jesusa, Lord. Biyayaan mo po siya. Gumawa kayo ng himala. Ma-restore muli, Panginoon, ang kanyang arm, Panginoon. Salamat ng marami sa inyo. Kayo magpo-provide ng needs din po niya, Panginoon. Salamat si Miss Mila Bermil. Panginoon, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang complete healing para sa kanyang lung disease at nawa po makarecover siya sa kanyang kondisyon, Panginoon. I believe, I pray, Lord, in the name of Jesus, para kay Madam Mila Bermil. Also, kay Mr. Roger Bermil, Panginoon. Same, meron siyang problem sa kanyang lungs, Lord. Tulungan mo po, mapagaling siya, Panginoon. Salamat ng marami sa inyo. Purihin ang iyong pangalan. Lord, salamat at yung mga staff ng AMCB at Intermarine Express Line, Lord, anumang meron silang karamdaman, kinakansela po namin ito by the blood of Jesus. Kinakat ho namin ito, Panginoon. At nagdi-declare kami ng healing, kagalingan. And nagpipray din po kami ng more client na ipagkakaloob nyo po, ipagkakatiwala nyo po sa kanila na kung saan ay mapaglilingkuran nila, Panginoon, ma-experience yung kanilang services, Panginoon, Intermarine at MCB, Panginoon. Salamat po ng marami, pagpapalain mo ang mga staff, Lord, lalong-lalo na po yung mga nasa fields po namin. Iingatan niyo po sila. Protection. Pagpapalain mo ang kanilang pamilya. Yung kanilang pagpasok tuwing umaga at pag-uwi. Gabayan mo po sila, Panginoon. Yung inyong covering, yung inyong traveling mercy, ang inyong ipaparanas po sa kanila. Salamat po, O Diyos. Gabayan niyo po, Panginoon. At ang amin hong gawain ito, every Thursday, samahan niyo po kami, Panginoon. Ang Vista Verde United Methodist Church at ang Claveria, patuloy naming ipinapanalangin ng patuloy na paglago, patuloy na pagdami rin po ng mga nagpupuri po sa inyo. Salamat. Ang aming bansa, in-include na rin po namin sa panalangin. Gabayan mo ang aming Pangulo, ang kanyang kabinete, ang aming mga pinuno. Tulungan mo kaming makawala sa espiritu ng corruption, Panginoon. I pray, Lord. I pray someday, Lord, ang bansang Pilipinas ay titingnan, magiging isang ehemplo ng pagiging honest, pagiging matapat, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat muli po sa inyong presensya sa hapong ito. At isa pong praise report, ang sabi po ni Pastor Virginia Siriban, pasasalamat sa prayer galing kay Trixia Siriban, magaling na siya na tuluyan sa kanyang Bell's palsy. Amen. Napakabuti nga Praise po, the Diyos, ang iyong ginawa kay Trixia. Ang panalangin ay mahalaga dahil ito ay nagsisilbing direktang komunikasyon sa Diyos. Ang panalangin ay nagpapalakas ng pananampalataya sa oras ng pagsubok at nagbibigay ng kapayapaan ng puso at isipan. It serves as a source of strength in trials, a means of expressing gratitude and our way to intercede for others. We as believers can navigate challenges and access divine help through prayer.
Sa mga nanood sa aming live streaming, maraming salamat po. At sa makikinig din sa downloaded presentations nito sa YouTube ay maraming salamat po. Please share, please forward this to your friends. Kasi hindi po natin alam kung ano po ang kanilang mga pinagdadaanan. Again, kapag may mga kamag-anak po kayo na may sakit, kindly write their full names and age and give it to us, no? So that we can include them in our prayer list. At kung napansin niyo mga kapatid, kukunti na lang ang mga pinapanalangin natin as we got a lot of praise reports of healing. Salamat po sa Panginoon. Again, hindi po ito nakukumpleto pag wala ang ating mga regular listeners, si Pastor Virginia Siriban, salamat. Kay Aida Padel Luminario, Cheryl Capua, Ana Hilda De Leon, Lilia Ikban Colomna, Mary Lulustina, kay Erica, Marie, Ruth Mancia at si Rose Canapi at mga iba pa na nasharean ho namin na sila din po ay nanonood sa atin. Manalangin po tayo. So may I just leave this blessing. May the Lord bless us and protect us, and may the Lord smile on us and be gracious unto all of us. May the Lord share His favor and give us all His peace. Again, a blessing of love, safety, and peace until we meet again next week on Thursday, April 23, 2026. To God be all the glory. Thank you po mga kapatid. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary.
So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the path